Specify. Yung daw pong pagde-deploy ng sobrang daming police at saka yung blockade, yung mga nadidisrupt na daw po yung Meron bang human rights violation kung maraming police? Yun pong sabi niya. I don't think so. There's no... Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And ayan po, pagkatapos sabihin ni Pangulong Marcos na wala pong human violation na nangyari, ayan po ang totoong nangyari. Marahil ang ating presidente ay nanonood sa mainstream media lamang at hindi sa mga vloggers na talagang uncut yung kanilang mga video at saka sa mga member ng Kingdom of Jesus Christ na lahat sila ay nagbi-video sa mga nangyayari, kaya wala pong maitatago sa mga totoong nangyari doon sa Kingdom of Jesus Christ. So, hindi po masasabi na walang human violation. Ayan po ang kaganapan doon sa harapan. Ito po sa harapan po ng Kingdom of Jesus Christ. Kung saan ang mga member ng Kingdom of Jesus Christ ay kanilang hinuli, pinusasan. Ayan. Marami pa tayong masasaksihan dyan dito sa mga susunod pa. Makikita natin kung mapo-forward pa yan. Dito. Ayan, i-forward natin ng konti. Ayan. Ayan, ayan. Tingnan nyo po dyan, ha. Ayan po ang walang human rights violation. Ayan, oh. Oh, nakaposas na, oh. Sinipa pa sa ulo, sa mukha. Diba? Paano masasabi na safe pag maraming pulis? Hindi po guarantee na pag maraming pulis na nakabantay ay safe. Depende sa mga pulis. Kahit napakarami niyan, kung may instruction sa kanila na mang-torture or ganito, hindi rin safe. Ayan ang nangyari, oh. Ayan. Tinanong ko lang si Ruby, natin. There's no... Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na 100 pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist, nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So I do not see. I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril. Ayan po, wala daw baril kahit na isa. Lahat ng pumasok na sundalo, wala daw baril. Ayan po ang haba ng baril. Ayan. Ayan. Diba? Sobrang hahaba ng mga baril. Ayan. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So, anong human rights violation? Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Mas maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na pulis. Dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So, that's what we've done. Yeah. Surrender na lang po. Surrender na lang po. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system, and they think they have found it with Kibuloy. But they did not sign up to be in the front line of this kind of thing that's happening now, that they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. So,
I suppose I can understand their disagreement with us, even anger. But all that the police are doing is enforcing the warrant of arrest against Apollo Kibuloy. Sir, on That's Alice, all they're doing. Sir, on Alice Go, meron daw po information si Senator Gatchalian na may mga DI personnel Nasa chopper kanina ay mismong si Abalos daw. Yung may mga dalawang chopper dito na lumilipad kanina eh. Either kasama daw si Abalos at si Marbil at si Torre, yung dalawang chopper na paikot-ikot doon sa KOJC after nung na-serve after na nabalitaan yung RTC na ruling. So makikita mo dito na sila mismo ay nahuli sa kanilang sariling bibig. Tama, no, Admar and MJ, at talagang nakakatawa, no? And in fact, I would even argue, no? At sinabi na rin ito ni Senator Bato. This operation, no, goes to the very top in Malacanang. Yung sinabi ni Marcos Jr. kanina, ano lang yun ang tawag dito, it's just a passing comment, no? Sila talaga ang nagkukumpas dyan. You know why? Because if it's just a local police operation by the PRO 11, no? Napakalaking logistical at command reach ang nasa kay General Torre na makapagpadala yung ibang regional police offices ng additional reinforcement. Si Torre, ang kanyang area of responsibility at kanyang command is just PRO 11. Bakit nagpadala yung PRO 4, PRO 3, PRO 7 nga dito, PRO 11, PRO 10, PRO 12, lahat ng units, lahat ng regional units ng PNP nagpadala. And in fact, kagabi nga, di ba, I don't know if it's verified na report, nasabi nga ng Eastern Mindanao Command na may additional 4 companies, no, that are designated to be crowd dispersal or crowd management or crowd dispersal unit or crowd control unit or ano ba yun, on top of the existing na isang crowd management unit din ng AFP na naka-standby daw. So, ibig sabihin, General Torre cannot coordinate, no, that wide an area and that wide a scope na yung mga commanding officers doon ay mga mas matataas pa yung rango niya. Brigadier General lang siya. Yung ibang regional commanders or lieutenant generals na, 2 stars na, siya 1 star lang. Tapos may AFP pa. So, ibig sabihin, si ALG Abalos, under niya yung PNP. Bakit sumama ngayon yung AFP? O so sino ngayon yung most responsible sa AFP? Hindi yung chief of staff na answerable to the commander-in-chief. Because ang DND, walang yan, consultative lang yan. DND is not part of the chain of command. From the president down to the chief AFP, walang yung DND. Diretso yan from the president to the chief of the AFP. So, klarong-klaro at hindi na nila madideny na ang kumpas nito galing talaga sa Malacanang. Not Abalos, although they are equally responsible, si Abalos, si Marbil at si Torre, no? But more so, ang papanagutin dapat yan, etong si Bongbong Marcos. I don't call him president anymore, starting last year in July. So, pero grabe, no? Kasi Region 10, Region 11, Region 12, 13, may nakuha pati information BARM. Tapos, meron pa galing dito sa Luzon. Bakit ganito sila kaatat, ka-obsess, para lang dito sa 5 subject ng arrest warrant? Diba? Hindi naman ito terorista. Bakit? Dahil ito lang yung kanilang kaya? Kaya nga marami tayong nababasa sa nababasa sa mga memes sa social media. Biruin mo, pagdating doon sa West Philippine Sea, wala tayong ibang ginagawa. Hanggang report lang tayo.
Di ba? Wala tayong ma-deploy ng mga sundalo. Pero ito, ang dami-dami para sa paghahanap ng isang religious leader at mga missionary ng simbahan. Di ba? Bakit ganun karami? Ano ang purpose? 'Di ba? Parang di ko lang alam kung ano yung last na ganito yung uri ng deployment. Baka parang pangsona na ito eh. Itong bilang ng bilang ng mga pulis, 'di ba? Luzon, Visayas at Mindanao na yung ang balita ko, di ko lang alam, marami akong nadatanggap na information na babiyahin na raw yung kanilang mga kamag-anak. Ito'y galing sa Visayas. Well, nakita ko sa dokumento naman, standby lang daw sila. So kahit na ganun, intended pa rin yun para dito sa KOJC operation. Ano talaga ang meron dito? Yan na nga, Admar, no, and MJ. Eastern Mindanao Command has been on red alert status, no? I think since Saturday. So, bakit kailangan mong i-red alert yung Eastern Mindanao Command, yung part of the AFP, when you are actually doing basic and standard police work of implementing a warrant of arrest on an unarmed, and not even a convict, just an accused. So, ang teorya ko dito, Admar and MJ, ito, no, lumawak naman yung conspiratorial mind ko, no, that's tatlo, no, they are trying to hit three birds in one stone. Una, ito, maraming nag-a-agree dito, no, they really want to destroy and humiliate the KOJC into submission, no, hoping na dahil nga sa kalooban ni Pastor at naaawa siya sa kanyang mga miyembro, voluntarily, no, lalabas si Pastor and submit himself. Nanawagan na yung ibang senador, even Amy Marcos, the sister of Bongbong Marcos, nanawagan na kakausapin daw yung mga lawyers para lumabas na lang si Pastor, para mahinto na itong gulo dyan sa KOJC. Bangag din ba siya na if you follow the Lacson option, it has a precedent, ay sitting senator na nag-ask permission pa na mag-leave of absence siya at haharapin ng mga abogado niya while he is away. Ang itong kaso at na-dismiss ka at na-reinstate siya bilang isang senador. Now going back, no? That's one. Number two, they are trying, pipilayan nila ang mga KOJC members at si Pastor Kibuloy in effect because mapipilayan din ang mga Duterte. At pag napipilayan ang mga Duterte at natatakot ang mga Dabawenyo, they think, no, mawawala na ang mga Duterte bilang hadlang sa kanilang ultimate na hangarin na mapahaba ang kanilang pananatili sa pwesto at mag-create na naman ng bagong diktadurya at dinastiya and masatisfy yung wish ng mga Amerikano to completely, ang buong Pilipinas gawin na nilang forward operating base. Hindi, nagawa na nila yan from the north, EDCA, lahat sa Palawan, Balabac Island, Visayas, mayroon ng EDCA. Zamboanga mayroon ng EDCA. Saan, si Cagayan de Oro mayroon ng EDCA site. Saan na lang yung walang EDCA? Meron sa Davao, I don't know if it's EDCA yung Eastmancom, pero if you go back 2011, no?